Sa Trilateral Leaders Summit ni President Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio, inihayag ng tatlong lider ang pagtutol sa mapanganib at puwersahang paggamit ng Coast Guard at mga militia vessels sa South China Sea. Labis din daw na nakakabahala ang paulit-ulit na pagharang ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, gayon din sa pagsuplay nito sa Ayungin Shoal. Nanawagan sila sa China na sumunod sa ruling ng Arbitral Tribunal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin. At kasunod daw ng joint exercise ng mga Coast Guard ng Pilipinas at Amerika noong nakaraang taon. Looking forward daw ang Amerika na isakay ang mga miyembro ng Philippine at Japan Coast Guards sa kanilang barko habang nagpapatrolya sa Indo-Pacific ngayong taon. Plano rin nilang magsagawa ng maritime training activities sa paligid ng Japan sa 2025. Inulit naman ni Biden ang commitment ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Binanggit din niya ang paglikha ng economic corridor sa Pilipinas sa tulong ng G7 o 7 pinakamayayamang bansa sa mundo. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future: clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Habang si Pangulong Marcos nagpasalamat sa $1 billion private sector investment ng Amerika sa Pilipinas at sa official development assistance ng Japan at mga pribadong sektor nito na lagpas 600 billion yen. We seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Pagsasama-sama ng mga bansang pareho ang layo naman ang idiniin ng Japanese leader. To secure peace and prosperity in the Indo-Pacific, I hope to reaffirm our intention to further strengthen trilateral cooperation and to present the specific way forward through today's meeting. Tunay na makasaysayan at napakahalaga ng Trilateral Leaders Summit na ito. Hindi lang dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama-sama ang tatlong tinaguriang Indo-Pacific Maritime Democracies, kundi dahil ito ang magtatakda sa kinabukasan at patutunguhan ng ating rehiyon. Isang malaya, bukas, mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region na patuloy na magsusulong sa freedom of navigation at sumusunod sa rule of law. Bago naman ang summit ay hiwalay na nakapulong ni Pangulong Marcos si President Biden kung saan binigyan diin na ni Biden na prioridad ng Amerika ang bilateral relations nito sa Pilipinas. Noong mismong pulong naman ng tatlong lider sa loob ng White House, nagprotesta sa labas ang mga Filipino-American at mga kaalyado tutol sa militarisasyon at umano'y economic control ng Amerika sa Pilipinas. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 25 Chinese fishing militia ships ang nagkukumpulan ngayon sa Baho de Masinloc. May namataan ding 2 Chinese Coast Guard ships na may bow number 3106 at 3302. Dagdag ng PCG spokesperson for the West Philippine Sea, 2 fishing militia ships ang nakita ng Coast Guard sa loob ng Baho de Masinloc. Sa isang social media post, 10 namang Chinese fishing militia ships ang nakita ng security analyst na si Ray Powell, kasama ang 2 Chinese Coast Guard ships. Ang kinumpirmang bilang ng Philippine Coast Guard at ang namonitor ni Powell, mas marami na sa 6 lang na Chinese fishing militia na namataan doon nitong Pebrero nung magpunta ang GMA Integrated News kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ang fishing militia ng China sa nangharang sa barko ng BFAR para hindi makalapit sa bahura. Sinusubukan pa naming kunan ng paliwanag ang Chinese Embassy kung bakit biglang dumami ang mga barko ng China sa lugar. Sabi ng isang security analyst, posible pa ring may kinalaman ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Amerika. It might be a coincidence, just so happened they're there, the fishing ground is fertile. So it's an ideal season to converge in that area. And the other possible option, of course, is the fact that it might be sending a signal that there's showing Chinese resolve despite the
the holding of the Trilateral Summit. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, malinaw na paninira sa China ang joint statement ng tatlong bansa. Tutol daw ang China sa pagmanipula at pagbuo ng grupo-grupo sa rehiyon o kahit anong hakbang na nagpapalala ng sigalot. Muli ring iginiit ng China na legal ang mga hakbang nila at may soberenya sila sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Pinatawag na ng China Foreign Ministry si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz kaugnay sa negatibo raw na komento laban sa China. Ganito rin ang ginawa ng China sa ambassador ng Japan. Kaugnay naman sa sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, sabi ng Chinese Foreign Ministry, Pilipinas ang hindi tumupad sa usapan. Itinatanggi raw ng Pilipinas ang pagkakaroon ng gentleman's agreement na anila na pag-usapan sa pagitan ng China at Duterte administration. Ilang beses nang sinabi ng mga opisyal ng Marcos administration, pati mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, wala silang record ng ganyang usapan. Itinanggi na rin ng dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Kagabi, nagsalita tungkol dito si dating Pangulong Duterte. We have not conceded anything to China. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Sa isang paghaharap daw nila sa China, meron siyang ipinagbigay alam kay Xi. I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. Sa Trilateral Summit sa Amerika, muling pinagtibay ng Amerika ang kanilang anilay ironclad commitment sa alyansa sa Pilipinas. Pero sabi ng dating Pangulo, if you are interested really in defending the Philippines, bakit ka pa maghintayin magkaroon ng gera? Why don't you go there and give the protection that is being mounted? Sabi ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, hindi raw nangyari ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kung hindi raw dahil sa panguudyok ng Amerika. Ang Climate Change Commission ng Pilipinas naman, China ang itinuturo sa pagkasira ng libo-libong ektarya ng coral reefs o bahura sa West Philippine Sea. More than 8,000 of which is attributable to the activities of China. Insofar as the cause, really unimaginable, irreparable. Ang masasabi ko dyan, I really do not know how to compute it. Yung mga case na yon ay nabuo sa pamamagitan ng mga crash corals. So, ibig sabihin, mga patay na corals na dinurog and then there is a possibility na itinambak. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag na ito ng Climate Change Commission. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.